Happy New Year po mga kababayan. Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. At syempre rin po, Happy New Year din po mga tambay sa mga nagdiriwang po ng New Year sa kabilang panig po ng mundo mga kababayan, sa ating mga kababayang OFW. Kahit saan po kayong panig ng mundo, Happy New Year po mga kabayan sa inyo po. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po kumakalat po sa social media. Ito pong si Representative Abante mga tambay na hindi po natin malaman kung talagang nanalo po ba ito at binoto po ito ng 6th District na Maynila. Ang pagkakaalam po kasi natin noong nakarang halalan ay siya po'y talo pero bigla pong nanungkulan at nakabalik po sa Kongreso. Nakakapagtaka po. Talo na, nanalo pa. Pero ngayon, ang kumakalat po sa social media ay yung pagiging pastor naman po niya. Dito po ay meron po siyang pahayag dito po sa kanyang sekta o sa kanya pong reliyon o yung sa kanyang church. Ang kanyang church po ay binabatikos po niya ang kanyang mga miyembro, mga tambay. Lalong-lalo po ang hindi po nagbibigay ng tithes o sinasabi pong abuloy, mga kababayan. Ganito po niya binabakbakan ang mga miyembro po niya sa kanya pong sekta, lalong-lalo po kung hindi nagbibigay ng abuloy o tithes, mga kababayan. At ito daw po ay AI. Baka daw po ito'y AI, mga kababayan. Pakinggan po natin itong sinasabing baka daw po ito'y AI lamang, mga kababayan. Pakinggan po natin. Ako, sa akin, wala akong pakialam kung umalis ka. Kung wala kang pakinabang sa MBBE, umalis ka. O hinihila mo kayong pababa eh. Kami na nagbibigay, hinihila ng mga hindi nagbibigay. Alam niyo ba yan? Kaya ikaw, kung wala kang pakinabang, umalis ka rito. Hindi kita kailangan dito. Oo, pampaano ka lang dyan sa silya eh. Bakit? Kaya sinasabi ko palagi yan. Nagbibigay ka ba ng offering mo? Kung hindi, kahit lang ang binibigay mo, upo ka dyan. Bakit? Yan ba libre? Ang silyang niya libre? Hindi. Binili yan. Bahagi ka ba niyan? Kung hindi ka nabibigay ng offering, hindi ka bahagi dyan. Tumiyo ka. Hindi ka bahagi dyan. Tama, mali. Ito, real talk lang to, mga kapatid. Real talk, ha? O nakatayo ka na. May bahagi ka ba dyan sa pagpapagawa ng floor na yan? Pera din yan, eh. Tama? Pera din yan, eh. Wala ko, hindi ako bibigay ng offering. Lumabas ka. Hindi na wala ka namang bahagi doon. Diyan ka. May bagay ka ba sa building na to? Hindi ka na bibigyan ng offering. Mas ka dyan. Nasa kalye ka. Sa kalye ka nakatayo, di ba? Nagbabayad ka ng buwis? Hindi. Mas ka dyan. Wala ka namang bahagi at papagawa ng buwis eh. ng kalye. O saan ka pupunta ngayon? Ako, sa akin, wala akong pakialam kung umalis ka. Kung wala kang pakinabang sa MBBE, umalis ka. O hinihila mo kayong pababa eh. Kami na nagbibigay, hinihila. Yan po mga tambay, kung may katotohanan po itong mga pahayag po ni Pastor Abante, matindi po itong pastor na ito. Pinagpapalayas po mga tambay Kahit daw po pag hindi ka nagbibigay ng offering. Pag hindi ka po nagbibigay ng offering sa kanya, lumayas ka na. Hindi ka kailangan. Pati yung silya na inuupan mo, ginastosan daw po ng pera yon. Pati yung flooring, pati yung church na kung ano yung sekta niya mga tambay, ginastosan daw po ng pera yon. At kinutya pa mga tambay. Kinutya pa ang mga Pilipino, lalong-lalo raw po yung hindi nagbabayad ng buwis. Pati po yung ating mga kababayang mahihirap na natutulog lang sa karsada ay wala raw pong karapatan. Lumayas daw po at wala kang pupuntahan pagka ito po pala ang sinunod natin at kapanipaniwala ang sinasabi nito. Pagka pala mahihirap at walang pakinabang na sinasabi sa buwis, palalayasin niya, saan ka pupunta? Kaya nga tayo nagbubuwis. Kaya nga po tinutulungan ng mahihirap. Di po ba? Ano po ba ang layunin ng gobyerno? Kaya nga may gobyerno. Tulungan ang mahihirap. Hindi po ang layunin ng gobyerno ay tulungan ang mayayaman at payamanin pa ang mayayaman. Hindi po ba? Kaya nga panay po gawa natin ng libre ang gobyerno, di po ba? Kaya nga nagpapagawa tayo ng libreng eskwelahan, libreng ospital. Hindi po ba? Dahil ang karamihan natin mga kababayan ay mahihirap at karamihan pa ay walang kakayahan magbayad ng buwis. At itatama lang po natin si Congressman
Hindi nga pa nga pala natin, hindi nga pala natin malaman kung totoong congressman to ngayon dahil hindi naman po nanalo ito eh. Bigla lang pong nanalo ito sa COMELEC. Pero po sa District 6 ng Maynila, talo po ito. Sa COMELEC po nanalo yata ito. Itatama lang po natin, yung sinasabi po mga hindi daw po nagbabayad ng buwis, hindi po ba katarantaduhan nyo mga kababayan? Hindi po ba alam ni Congressman Abante kung totoo po itong video na ito? Kung yung mahirap na tao, walang pag-aari na sinasabi niya, kasi hindi nga naman nagbabayad ng buwis, mahirap ka, natutulog ka sa arsada, palaboy tayo, mahirap tayo. Wala na tayong karapatan na gumamit ng karsada o matulog sa karsada dahil wala tayong bahay. Dahil hindi raw tayo napapakinabangan sa buwis. Nagbubuwis pa rin yan eh. Hindi po ba? Pagka po yan ay nabigyan ng mabubuting puso, na mabubuting tao, binigyan po ng limos, tulong ang mga tao na kababayan nating mahirap. Hindi po ba nakakapera yan? Di po ba pag bumili yan, pagka bumili po yan sa tindahan, hindi po ba may buwis din po yon? Antimano po nagbabayad po ng buwis ng mga bat. Automatic po nagbubuwis. May cut na po ng buwis ang mga produktong binibili natin. Hindi po ba? Lalo-lalo po kung nakakain pa siya at binigyan siya ng sinasabing pagkain at pumunta ka doon sa mga kilalang fast food. Hindi po ba? Antimano may tax na po yon. Kaya kalukuhan po ito sinasabi ni Pastor Abante na ang mga Pilipino raw po ay hindi nagbabayad ng buwis. Lahat po ng Pilipino ay nagbabayad po ng buwis. Pagkain pa lang may buwis na. Di po ba? Bumili ka nga lang ng soft drinks. May buwis na. Di po ba? Lalo-lalo na kung may bisyo ka pa. Kung may bisyo ka pa na alak at sigarilyo, mas malaki ang buwis. Since tax. Hindi po ba? Kaya katarantaduhan po itong sinasabi po ni Congressman Abante kung totoo po ito na sinabi niya, mga kababayan. Parang hindi po congressman. Sa bagay, hindi naman talaga congressman ngayon yata yan. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po nakakalungkot lang po mga kababayan. Mukha pong si Pastor Abante, mga kababayan, ay hindi niya po yata pinapaboran at minamahal ang kanyang mga miyembro na hindi po nagbibigay ng malaking abuloy. Mga kababayan, hindi ba katulad ng Panginoong Hesukristo? Hindi po ba katulad ng Panginoon? Mas minamahal niya po at iniibig ang nasa baba, ang mga mahihirap. Kaya nga po, di po ba, mas kinatigan niya o mas nagustuhan niya yung nagbibigay ng 2 beles o 2 sentimo o yung pinakamaliit na handog. Hindi po ba, lalong-lalo po kung galing ito sa kanyang puso. Hindi po ba? Kisa po roon sa mga nagbabalat kayo at nagpapakabanal na akala mo kung magbigay ay milyon-milyon sa panahon natin ngayon, pero ibinibigay naman po ay galing po sa marunges at karamihan pa po ay galing sa nakaw sa buwis ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga po, sabi nga po ng Panginoon, di ba mga tambay? Napakahirap makapasok sa kaharian ng Panginoon o sa langit ang mayayaman. Hindi po ba? Napakahirap daw po makapasok. Mga kababayan. Hindi po katulad ng mahihirap ay madali pong pumasok mga kababayan. Kasi una-una, wala pong pinoprotektahan na sobra-sobrang kayamanan katulad po nila mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga po, napakahirap makapasok sa kaharian ng ating Panginoon ang maibigin sa salapi at kayamanan. Kaya po ito pong sekta ni Abante mga kababayan. Ayan. Yan mga kababayan, puntahan nyo po yan. Napakahusay po mga tambay at dadalhin po kayo sa langit ni Pastor Abante mga kababayan. Kasi may langit din po na tinatawag si Satanas mga kababayan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang kumakalat po kung ito man ay totoo at kung ito ay AI, mga kababayan,
Mabuhay ka, Pastor Abante. Hanggang gusto mo. Maraming salamat po mga kababayan. Happy New Year po. At lalo-lalo po, thank you po sa inyo. At sana po lagi po kayo nasa maayos na kalagayan. At sana po ito pong pagpasok ng taon, mga kababayan, ay mabago na po ang sistema at kabulukan na pinagagawa nila sa ating bansa. Lalo-lalo po ang walang kakwenta-kwentang paglilingkod nila umano nung sila po ay pumasok sa ating bansa. Ang kanilang sinasabing paglilingkod kuno. Puro po bulsa lang ang pinaglingkuran nila. Sari-sariling bulsa umano. Thank you po mga kabayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Happy New Year po.